Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Guilty ang hatol ng korte kina Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa para sa kasong isinampa ng TV host na si Bong Navarro. Hanggang 40 taong kulong ang sintensya sa kanila para sa tinawag ng korte na planadong pagkulong kay Navarro noong 2014 para hut-hutan siya ng pera. Hawak na ng mga otoridad si Cornejo at isa pang kasama, pero tinutugis pa si Lee at isa pang hinatulan. At nakatutok si Salima Refra. Nakaposas at hindi na nakapagbigay ng pahayag ng inilabas sa mga pulis sa Taguig Regional Trial Court ang model na si Denise Cornejo. Kasunod yan ng hatol na guilty beyond reasonable doubt laban sa kanya kay Cedric Lee, Simeon Palmaras at Ferdinand Guerrero para sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng host na si Bong Navarro. Agad siyang pinaaresto, gayon din ng kapwa convicted na si Ras para pagsilbihan ng sentensyang reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Ayon sa Taguig RTC Branch 153, maliwanag na pinagplanuhan ng mga akusado ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para hututan siya ng pera. Patunay ayon sa korte ang naging asal nila bago, habang at matapos gawin ang krimen. Sabi pa ng korte, inakit ni Cornejo si Navarro para pumunta sa kanyang condo unit para makorner ng mga kasama niya at mahututan ng pera kapalit ng pagbawi sa blotter laban kay Navarro. Nakita pa raw sa text message ni Lee kay Navarro ang bank account ni Cornejo kung saan dapat ipadala ang hinuthut na pera. Mula sa korte ay idiniretso sina Cornejo at Raz sa Taguig Police para sa mugshot at medical process. Pagkatapos ay dadalhin si Cornejo sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong. Si Raz naman sa Bilibid sa Muntinlupa. Kanselado na ang piyansa ng 4. Hindi pinagbigyan ng hiling nilang ma-extend ang bail dahil guilty beyond reasonable doubt ang hatol laban sa kanila. Iniutos din ng korte na isyuhan ng arrest warrant sina Lee at Guerrero na hindi dumalo sa promulgation kanina. 2014 pa may active hold departure order laban kay Lee. Nasa immigration lookout bulletin rin ang pangalan nila ni Guerrero. Nakakating na rin po sa kaalaman ni Ginoong Lee at ni Ginoong Guerrero na nag-issue po ng warrant of arrest po ang korte. So it will be in their best interest na mag-voluntary surrender na lang po sila. We are very confident that they will be able to do their job, which is to locate the remaining accused who are now at large. Inutusan rin ng korte ang 4 na nahatulan na bayaran si Navarro ng kabuang 300,000 pesos. Ang mga hakbang noon ng kampo ni Cornejo at Lee ay kadikit naman ng alegasyon ni Cornejo laban kay Navarro na nauwi sa kasong rape at acts of lasciviousness na dinismiss na sa DOJ pero binuhay ng Court of Appeals. Gayunman, noong February 2023 ay sinabi ng Korte Suprema na inconsistent, hindi malinaw at kaduda-duda ang mga pahayag ni Cornejo sa korte. Ang Supreme Court na mismo ang nagsabi na walang nangyari, walang ebidensya to show that Mr. Bong Navarro committed any crime which would have justified his being detained. So sinabi rin ng korte na the fact of detention is clear. Malinaw rin dun sa korte na si Mr. Bong Navarro ay nagsustain ng serious physical injuries. Inaasahan na ng kampo ni Navarro na aapila ang kampo ng 4 na nahatulan na patuloy namin kinukuhanan ng panig. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. 10 taong gumulong ang kasong isinampa ng TV host na si Bong Navarro laban kina Denise Cornejo at Cedric Lee na nagugat matapos umanong bugbugin at kikilan si Navarro ng grupo ni Lee. Ang baliktanaw sa isang dekadang legal dispute ng dalawang panig sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa kuha ng CCTV video noong gabi ng January 22, 2014, makikitang pumasok ang aktor na si Bong Navarro sa lobby ng isang condominium sa Taguig City pasado 10:00 ng gabi, bit-bit ang isang paper bag. Sa video na kuha sa loob ng elevator, makikitang lumabas si Navarro sa palapag ng kondo, kung nasaan ang unit ni Denise Cornejo. Wala pang 1 minuto, sumakay si Cornejo sa elevator at dumiretso sa ground floor. 10:41 p.m., unang dumating sa kondo si Cedric Lee at bumaba sa floor kung nasaan ang unit ni Cornejo. At magkakasunod na dumating ang mga kasamahan ni Cedric, kabilang ang kanyang kapatid na si Bernice Lee.
Matapos ang mahigit 30 minuto, ibinaba ng grupo si Navarro mula sa condo unit na tila nakagapos ang mga kamay. Nakapalibot kay Navarro ang grupo ni Cornejo at Lee. Nakuhaan din ng CCTV ang paglabas nila ng kondo kasama si Navarro. Kasunod nito, nagdemandahan sina Navarro at Cornejo. 6 na araw matapos ang insidente, nagsampa ng reklamo ang NBI sa DOJ laban kina Cornejo, Lee at 5 iba pa kaugnay ng pananakit kay Navarro. Batay sa salaysay ng aktor, binugbog at pinagbantaan siya ng grupo ni Lee sa loob ng kondo ni Cornejo at nang isakay sa van ay hiningan ng pera kapalit daw ng kanyang kalayaan. Sabi naman ng grupo ni Lee, dinetain nila ang aktor bilang citizen's arrest dahil sa umano'y panggagahasa ni Navarro kay Cornejo. April 4, 2014, kinasuhan sina Cornejo, Lee at 5 iba pa ng serious illegal detention for ransom. Na-dismiss ang kaso laban kay Bernice Lee at isa pang akusado. April 26, inaresto sina Lee at Raz sa Samar. Matapos ang mahigit 1 linggo, voluntaryong sumuko si Cornejo. September 2014, pansamantalang nakalaya ang mga akusado matapos payagang makapagpiyansa ng tig-1,250,000 piso. October 2022, ibinasura ng Court of Appeals ang motion to dismiss ng panig ni Lee. 10 taon matapos ang insidente sa kondo sa Taguig, hinatulang guilty sina Cornejo, Lee at 2 iba pa para sa kasong serious illegal detention for ransom. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Naging emosyonal si Vong Navarro nang magbigay ng pahayag matapos mahatulang guilty sina Cedric Lee, Denise Cornejo at 2 iba pang sangkot sa kanyang isinampang kasong serious illegal detention. Sa programa niyang It's Showtime, magpasalamat ang aktor sa lahat ng sumuporta sa kanya sa pinagdaanang pagsubok, lalo na ang kanyang may bahay na si Tanya. Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan nyo yung pasensya nyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster pinagdaanan ko, ang hirap explain, pero minsan sabaw ako dito eh. Pero nandiyan kayo, kahit yung mga bitaw ko, mga hirit ko, sablay, papuntang norte, papuntang south. Di ko alam, pero nandiyan kayo to support me. Dahil alam kong mahal na mahal nyo ako. And of course, kay Tanya, nako, marami akong pagkukulang sa'yo, pero hindi mo ko iniwan. Marami akong kasalanan, pero nandiyan ka pa rin. Ayaw mong bumawi ako sa'yo. Sa abot ng aking mga kaya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat. Ikinagulat at ikinalungkot naman ng pamilya ni Denise Cornejo ang hatol ng korte laban sa modelo. Gayunman, kalmado pa rin nila itong tatanggapin ayon sa grand uncle ni Cornejo. Dagdag pa ni Rod Cornejo, nananatili pa rin ang hinahon at integridad ng kanilang pamilya. Nagtitiwala raw silang sa tamang panahon ay maitatama ng Diyos ang mga anyay pagkakamali.